Magandang umaga po sa ating lahat. Kami po ay nagagalak na makasama kayong muli sa ating online service sa Grace and Truth Community Church. Kung first time po ninyo na makapanood ng aming pong videos, maaari niyo pong buksan ang YouTube. Nandoon po lahat ng ating pong mga online services for the past few months. Dahil po extended ang ating pong MECQ, magpapatuloy po ang ating gawain sa ganito pong paraan. At kung sino man po sa inyo ang nakamiss ng mga videos po natin for the past few weeks or past few months, maaari po kayong manghingi ng kopya ng videos kay Kuya Julius. At para naman po sa inyong mga kaloob, tignan lamang po yung ating pong announcement dito po sa ibaba ng ating screen para po sa inyong pong pagkakaloob. Marami pong salamat at kami po ay nagagalak na makasama po kayo sa ating pong gawain sa umagang ito. Tayo po ay sama-samang manalangin sa ating pong Panginoon sa umagang ito. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa iyong kabutihan sa buhay ng bawat isa sa amin. Tunay nga po na bagamat dumaranas ng pagsubok ang bawat isa, salamat sa kabutihan mo, Panginoon, na nararanasan po ng bawat isa sa amin. Salamat po sa kalakasan, salamat po sa mga biyaya na patuloy pong ipinagkakaloob niyo sa bawat isa sa amin. Tunay nga po, nadalangin po namin na maging mabuti po kaming tagapagtaguyod, Panginoon, ng mga kaloob na iyong ibinibigay sa bawat isa sa amin. Dalangin po namin ang gawain sa umagang ito na magbigay, Panginoon, ng kalakasan sa bawat isa sa amin. Salita mo na amin pong maririnig, maging buhay po ang salita mo sa puso ng bawat isa sa amin. At tunay nga po na maisapamuhay po namin ang bawat salita mo na amin pong matutunghayan, maririnig sa umagang ito. Wala po kaming ibang hangarin sa umagang ito kundi ang mabigay ang pinakamataas sa papuri at pasasalamat sa iyo, aming Diyos. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis sa pangalan ni Jesucristo. Good morning po sa inyong lahat. Welcome po muli sa ating church service sa umagang ito. Sabihan niyo po kami umawit ng pagpupuri sa Panginoon. You are the peace that guards my heart, my help in time of need. You are the hope that leads me on and brings me to my knees. For there I find you waiting, and there I find relief. So with all my heart I'll worship, and unto you I'll sing. For you alone deserve all
Samahan niyo po ako sa pagbasa ng salita ng Panginoon. Sa mga awit 147. Mga awit 147. Pagpupuri sa Diyos na makapangyarihan.
verse 1, purihin si Yahweh. O kay sarap umawit at magpuri sa ating Diyos. Ang magpuri sa Kanya'y tunay na nakakalugod. Ang lungsod ng Jerusalem, muli niyang ibabalik sa Kanyang mga lingkod na natapon at nalupig. At ang mga pusong wasak ay Kanya ring lulunasan. Ang natamo nilang sugat ay bibigyang kagalingan. Alam niya't natitiyak ang bilang ng mga bituin. Isa-isang tinatawag sa pangalay itinuring. Si Yahweh na ating Diyos ay dakila at malakas. Taglay niyang karunungan, hindi masusukat. Taong mapagkumbabay siya'y niyang itataas. Ngunit lahat ng mayabang sa lupa ay ibabagsak. Umawit ng mga imo at si Yahweh ay purihin. Purihin ang ating Diyos at ang alpa ay tugtugin. Ang ulap sa kalangitan ay siya ang naglalatag. Itong lupa'y dinidilig ng saganang tubig ulan. Sa bundok at gubat na may mga damoy binubuhay. Pagkain ng mga hayop, siya rin ang nagbibigay. Pinapakain nga niya nagugutom na inakay. Ito po ang salita ng Diyos. Magandang umaga po sa inyong lahat. Para po sa ating communion, ihanda niyo po ang ating mga simbolo na tinapay or katas ng ubas o kaya juice. Kung wala po kayong juice, siguro po kape maaari. So, habang kayo po ay nagpe-prepare niyan, o na-prepare niyo na po, gusto ko po sanang i-share sa inyo yung nabasa ko sa Google. Kasi habang inaaral ko po or nag-iisip ako na pwede kong i-share sa ating communion, inalam ko muna po kung ano ibig sabihin ng communion. So, sabi ni Google, ang communion daw po is actually a relationship. It is an exchange ng feelings and thoughts. No? So, yung pala, yung ginagawa po pala natin, we as a church, sama-sama po tayong ginagawa ang bagay na ito, ang gawain na ito, dahil we have the same thoughts, no? We have the same feelings. And that's actually yung pag-remember sa ating Panginoon. But also, it is also a way ng ating pag-alala to remember yung relationship natin sa ating Panginoon, sa kung ano yung ginawa niya sa atin and kung ano yung ginagawa niya sa ating buhay. Samahan niyo muna po kung manalangin bago po natin i-take yung mga symbols. Lord, we thank you for this morning. We thank you for your love. We thank you for your unending grace, Panginoon. Salamat dahil ikaw ay napakabiyaya at napakabuti mo sa aming mga buhay. Lord, as we take and remember you this morning, Lord, we pray, Lord, na patuloy niyo po kaming siyasatin sa aming mga buhay. Patuloy po na ikaw yung manguna sa aming buhay. Ikaw, Lord, ang patuloy na makasama namin sa paglakad sa aming mga lakbayin. At ang pinaka-goal po ng aming gawain sa umagang ito, O Diyos, ay maalala, Panginoon, yung ginawa mo sa amin, which we should have a relationship, Panginoon, dahil sa ginawa mo, Panginoon, O Diyos. Lord, tulungan niyo po kami at samahan niyo po kami sa pag-alala namin sa inyo. Samahan niyo po ako na basahin ang 1 Corinthians chapter 11 verses 23 to 26. Kunin po natin ang tinapay na nagsisimbolo sa katawan ng ating Panginoon. Sabi dito, sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at binibigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya'y pinagkanulo,
Ang Panginoong Yesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-piraso iyon at sinabi, "Itong aking katawan na hinahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin." Kainin po natin ang tinapay. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos sa makapangyarihan sa lahat, we thank you for your love, Panginoon. We thank you that your body, Lord, was the sacrifice, Panginoon, para sa mga kasalanan namin. Salamat sa pagtutubos mo sa amin. At dahil dito, Lord, naranasan namin na magkaroon ng panibagong relationship na nagtuturo sa amin na lumakad sa liwanag. Maraming salamat po, Panginoon. Aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon naman po, kunin natin ang katas ng ubas or juice o kape na nagsisimbolo sa dugo na dumaloy sa katawan ng ating Panginoong Jesucristo. Muli, samahan niyo po ako sa 1 Corinthians chapter 11. Sabi po dito, matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, "Ang kopang ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin niyo ito, gawin ninyo bilang pag-alala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom kayo sa kopang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito." Inumin po natin ang katas ng ubas o juice, kape. Muli, tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat sa dugo mo na dumaloy, Panginoon. Kami po ay nagdiriwang, nagpapasalamat sa lahat ng ginawa mo sa aming mga buhay. Sa lahat po ng ito, Panginoon, sa katawan mo, sa dugo mo, Lord, we just want to thank you, Lord, for being a great God, a good God to us. Dahil sa ginawa mo sa krusang Kalbaryo, pinadama mo, Panginoon, ang pagmamahal mo na walang makakagawa ng kahit sino man, Panginoon, o walang makakatumbas, O Diyos, sa ginawa mo sa krusang Kalbaryo. Lord, we want to be with you, Panginoon. Samahan niyo po kami sa aming mga buhay at patuloy na lumago sa iyo, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Good morning po sa ating lahat na nakikinig at patuloy na dumadalo sa ating gawain. Bagamat kayo ay nasa malayong lugar o hindi namin kayo kasama personally, pero at least sa espiritu ay nagkakaisa tayo ng pananumbahan sa Diyos. So, sa pagkakataong ito, ang ating tutungayan ay ang chapter 49 ng Genesis. Nung nakaraan na pag-usapan natin yung Genesis 48 na pinamaganda natin na Redeeming the Time. So, etong Genesis 49, pinamagatan ko ito na The Last Farewell. Ito yung tinawag na ni Joseph, ni Jacob, yung mga yung mga anak niya para kausapin sila, para sabihin kung ano yung future nila. So sa Genesis 49 verse 1 and 33, sabi ganito yung sinasabi. Ipinatawag niya ako ang kanyang mga anak at sinabi, "Lumapit kayo sa akin at sasabihin ko sa inyo ang inyong hinaharap." Sa verse 33, ang sabi ay ganito, "Matapos masabi ang lahat ng ito, siya ay nalagutan ng hininga." Tayo manalangin. Ama, nagpapasalamat po kami sa iyo sa pagkakataong ito na pinagkaloob mo sa amin upang muling manambahan sa iyo. Dalangin ko, Panginoon, na ikaw po ang patuloy na kumilos sa aming kalagitnaan, sa aming mga tahanan, Panginoon. Dalangin ko na hipuin mo po ang aming mga puso. Patuloy kaming matuto sa iyong salita at may sa pamuhay namin ito.
Nagpapasalamat po kami sa iyo sa pagkakataong ito na meron kaming pribileyo na makalapit sa iyo, makapanambahan sa iyo, may taas ang pangalan mo, Panginoon. Dalayan ko na patuloy kang muna sa mga sasabihin ko po, Panginoon. Ikaw po ang mangusap sa puso ng bawat isang nakikinig. Dalayan ko na ipuhin mo po sila. Ikaw po ang magparating ng mensahe sa kanila, Panginoon. Kung ano po yung nais mong ipagawa at ipanguhay ng bawat isa sa amin. Salamat po sa iyo sa lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Amen. So sabi dito sa Genesis 49 verse 1, pinatawag niya ako ang kanyang mga anak at sinabi, lumapit kayo sa akin at sasabihin ko sa inyo ang inyong hinaharap. Dun sa 33, sabi dito, matapos masabi ang lahat ng ito, siya ay nilagutan ng ina. So dito sa Genesis 49, ang pag-usapan natin ay pinamagatan kong the last farewell. No? Etong Genesis 49, dito sinabi ni Jacob yung mga mangyayari dun sa mga anak niya. Bagamat yung pagkatawag niya ito sa mga anak niya ay naglalaman ng hindi maganda, ng hindi na maganda mangyayari sa kanila at mga magandang nangyari sa kanila. Makikita natin dito na yung Genesis 49, sinabi niya sa bawat anak niya kung ano yung magaganap sa kanilang pamilya o sa kanilang lahi. So dito sabi sa verse 2, sabi dito, kayo mga anak magsilapit sa akin, akong inyong ama ay sumandaling dinggin. Dito sa Tagalog, ang pagkakasabi iba dun sa English. Kasi ang sabi dun sa English, kayo mga anak ni Jacob, yun yung sabi dun. Tapos ako yung inyong ama na Israel, sumandaling dinggin. So makikita natin doon na nung una sinabi niya yung pangalan niya na Jacob, and then sinabi niya yung pinangalan sa kanya ng Diyos na Israel. So ang makikita natin dito, dapat yung buhay natin be transformed o magkaroon ng transformation. Kasi yun yung gusto ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Doon nga sa 2 Corinthians 5:17, sabi rito, sa English, sabi rito, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creature. The old things has passed away. Behold, new things have come. Sabi nun sa Tagalog, ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang, wala na yung dating pagkatao niya, siya'y bago na. So makikita natin dito na sinasabi rito o pinapakita sa atin ng Genesis 49 na dapat tayo mag-transform from old self, no, yung Jacob, to Israel, to new one, no. So bawat isa sa atin, bawat isang mananampalataya, dapat makita yung transformation. Dito natin makikita o masusukat yung pagkakilala natin sa Diyos. No? Habang lalo natin nakikilala ang Diyos, yung buhay natin magkakaroon ng transformation. No? Actually, para sa akin, kung sasabihin natin na ang isang tao ay ligtas ba o hindi, makikita natin ito kung meron siyang transformation. No? Kung meron transformation, mauunawaan natin o makikita natin sa isang tao, ligtas tong taong to. Kasi nagkaroon ng transformation eh. Kasi yun din sinasabi ni Jesus Christ dun sa John 3:3, no? You must be born again, no? So, yung bawat isa sa atin dapat magkaroon ng bagong buhay, ng panimulang buhay para sa Diyos. So, kung hindi tayo nagtatransform o hindi nagbabago yung buhay natin, kung hindi tayo naging from Jacob to Israel, hindi yun mangyayari. Hindi mo masasabi na na ligtas ka o no, hindi mo malalaman na ligtas ka. So makikita natin dito na yung bawat mananampalataya kailangan magkaroon ng transformation dahil yun yung bunga ng pananampalataya. Hindi yun faith plus work o faith plus transformation, hindi ganun. Kundi faith to transformation. Ibig sabihin, nagkaroon ka ng pananampalataya para magkaroon ng bagong buhay. Ganun yung kalagayan ng bawat mananampalataya sa atin. Ng bawat mananampalataya. Makikita natin to na yung buhay natin, kapag katunay tayo na nampalataya kay Kristo, meron tayong pagbabago. Kasi unang-una, dapat grounded tayo sa salita ng Diyos. Dapat doon tayo, o rooted tayo sa salita ng Diyos. Doon nakabata yung pananampalataya natin. Doon tayo
dumidepende sa salita ng Diyos at yung banal na Espiritu dapat patuloy na nakokontrol yung buhay natin para lalo natin makita yung transformation sa buhay natin, para lalo tayong mabago sa pagpapatuloy natin sa paglakad sa pananampalataya. So makikita natin dito sa point number 1, doon sa verse 3 hanggang 7, ang sabi ganito. Verse 3 hanggang 7, sabi, si Ruben ay aking anak ng panganay. Sa lahat kong supling ay pinakamalakas. Mapusok ang loob, baha ang katulad. Ang bawat madaanay nananambulat. Sa kabila nito, hindi ka sisikat. Hindi ka mangunguna, hindi matatanyag. Pagkat ang amo mo ay iyong hinama, dangal ng asawa ay iyong inasak. Yun yung sabi dun sa kay Ruben, no? Makikita natin dito na si Ruben kasi nagkaroon siya ng kasalanan doon sa stepmother, no? si Bilha, no? Makikita natin dito na yung ginawa ni Ruben na kasalanan, i-charge nagkaroon ito ng consequence sa buhay ni Ruben. Bakit? Kasi si Ruben, siya yung panganay, siya yung dapat makakakuha ng double portion ng mana o kaya ng blessing. Pero hindi nangyari ito dahil doon sa kasalanan. Makikita natin dito na pwede tayong mamili ng kasalanan na gagawin, pero hindi tayo pwedeng mamili ng consequence na ipapataw sa atin ng Diyos. No? Natutunan ko ito dun sa isang pastor dun sa CCF na nagsabi na gano'n na hindi ka pwedeng mamili ng consequence ng kasalanan mo. No, yung kasalanan mo, yung consequence doon, yun na yun. No, hindi mo na pwedeng piliin. Pero meron ka naman choice na gawin yung kasalanan na yun o hindi. Kaya nga itong point number 1, sabi rito, get rid of that sin. No? Ano yung kasalanan na yun? Immorality. No? Dapat tayong lumayo sa immorality. Doon nga sa 1 Corinthians 6, 18 to 19, ang sabi ganito. Sa 1 Corinthians 6, 18 to 19. Sabi ganito. 1 Corinthians 6, 18 to 19. Sabi, huwag kayong makikiapid sa alinmang ibang kasalanan na ginagawa ng tao, iba ang napipinsala. Ngunit sa pakikiapid, sariling katawan ang kanyang pinipinsala. Hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at tinanggap ninyo mula sa Diyos? Ang inyong katawan ay hindi talagang inyo, kundi sa Diyos. So makikita natin dito, dapat hindi natin gamitin yung ating katawan sa immoralidad. Kasi ang sabi dito, yung katawan natin ay hindi talagang atin, kundi ito ay sa Diyos. Bakit? Kasi nga nung nakaraan ng pag-aralan natin, binili tayo ng Diyos ng napakamahal na halaga. No? Yung buhay mismo ni Kristo, yun yung inialay para bilhin tayo mula sa kasalanan. Kaya kung magpapatuloy tayo sa pagkakasala, sabi nga ng Hebreo, ano pa yung maihahandog sa atin? No? Ano pa yung maibabayad muli para ma-redeem o mabayaran yung ginagawa mong kasalanan? So dapat yung katawan natin, hindi natin ito dapat ialay o gamitin sa immoralidad. No? Hindi lang doon, kundi dapat lumayo tayo sa mga bagay na nagdudulot ng immoralidad. Ano yun? Halimbawa, pornography materials, no? O panonood ng mga pornographic films o ng video. Dapat hindi natin hayaan yung sarili natin na magpatuloy sa gawain na ito. Dapat natin itong tigilan, o dapat natin itong putulin, o dapat natin itong alisin o palayain yung sarili natin sa bagay na ito. Bakit? Kasi kung magpapatuloy ka doon sa maliit na bagay, no? Maliit na kasalanan, pupunta yan doon hanggang sa malaking kasalanan. Napag-aralan niya natin noon yung patungkol doon sa respectable sin. Kapag mayroong maliit na anger, nagdudulot ito ng murder, ng pagkadating ng panahon. So makikita natin dito, maliit lang na kasalanan, pero pagka pinabayaan natin, nagdudulot ito ng malaking kasalanan, no? Mas maganda yung sabi ni James, no? Ang sabi ni James doon sa James 1, I think James 1:15. Sabi rito ganito, Santiago 1:15.
Ang sabi rito, ganito. Sabi rito, kapag ang pita ay tumubo at nagpugat, nagbubunga ito ng pagkakasala. So makikita natin, kapag ka yung pita mo pa lang, o yung gusto mo pa lang, no, katulad nung nangyari kay Eve, nakita niya pala yung mansanas, o yung bunga na nagbibigay ng, o bunga na hindi ko pwedeng kainin, nakita niya ang ganda sa paningin niya, no, ang ganda ng dating nito, no. So pagkalaon, naisip niya na mabuting maging may alam o maging katulad ng Diyos, kaya kinain niya. Nasabi rito, kapag ang pita ay tumubo at nagugat, nagbubunga ito ng pagkakasala. Kapag lumala ang kasalanan, ito'y nagbubunga ng kamatayan. Makikita natin dito na kapag lumala yung kasalanan, magbubunga ito ng kamatayan. Nakakalungkot na dapat natin maintindihan na yung kasalanan, kaya ayaw tayo ng Diyos diyan, kasi nagbubunga yan ng kamatayan. Ang ganda ng plano ng Diyos sa bawat isa sa atin. Gusto niya tayo malayo dun sa kasalanan para hindi tayo mamatay o para hindi tayo malayo sa Kanya ng pangwalang hanggan. So makikita natin dito na yung immorality dapat natin itong talikdan. Dapat natin itong iwasan, dapat natin itong alisin sa buhay natin, no? Kasi bakit? Kasi nung nangyari kay Ruben, no? Hindi na siya makaangal dun sa sinabi sa kanya ng kanyang tatay. Bakit? Kasi nangyari na yung kasalanan eh. Hindi niya na babalik yung dati. No, kaya hindi niya nakuha yung right ng pagiging panganay, no, yung karapatan ng bilang panganay. So, pangalawa, sabi dun sa susunod sa 5 verse 5 hanggang 7. Sabi rito, kayo magkapatid na Simeon at Levi, ang sandata ninyo'y ipinagduduhagi. Sa usapan ninyo'y di ako sasali. Sa inyong mga gawain, hindi babahagi. Kapag nagagalit, agad pumapatay, lumpo pati hayop kung makatuwaan. Kayo'y susumpain sa bangis at galit. Sa ugali ninyo'y may pagmalabis. Kayo'y mangangalat sa buong lupain, sa buong Israel ay pangangalatin. Now, makikita natin dito, si Simeon at saka si Levi, iba naman yung kasalanan nila. Ano ba yung kasalanan nila? So, yung kasalanan nila, nung nalaman nila na si Dina, yung kapatid nilang babae, ginahasa ni Shechem, ang ginawa nila, nakipagkasundo sila sa mga taong to, nakipagkasundo sila sa mga taong ito, pero meron silang kondisyon na kung magpapatuloy yung mga kababae ni Shechem. Pero ang ginawa nila nung ikatlong araw na napakasakit o napakakirot na nung kanilang naranasan, ang ginawa nila, kinuha nila yung tabak at pinatay lahat nila yung mga lalaki doon sa sambayan ni Shechem. No? Makikita natin dito na yung kasalanan ni Simeon at saka ni Levi, no? ibang klase naman. Ano naman yun? Yung anger and wrath, no? Yung galit at puot. Bakit? Kasi nagalit sila doon sa ginawa ni Shechem doon sa kapatid nilang babae. Pero hindi rin yun justifiable na porket pinagtanggol nila yung kapatid nilang babae at pinatay nila itong mga taong to, okay na yung naging ginawa nila. Hindi. Kasi ito ay nagdulot ng consequence sa kanila. Ang sabi rito, kayo'y susumpain sa bangis at galit, sa ugali ninyong mapaglabis. Kayo'y mangangalat sa buong lupain, sa buong Israel ay pangangalatin. Makikita natin dito na merong consequence yung ginawa nila. Sa Ephesians 4, sabi dyan sa Ephesians 4, 26 to Ephesians 4, 26 to 27, sabi ganito. Excuse me. Ephesians 4, 26 to 27. Ang sabi rito ganito, kung magagalit man kayo, iwasan ninyo na kayo'y magkasala. Agad ninyong pawiin sa kalooban ng galit. Huwag ninyong bigyan daan ng pagkakataon ang dyablo. Sabi dyan, dito sa Tagalog mas maganda yung sabi, huwag ninyong bigyan ng pagkakataon ang dyablo. Sabi doon, kung magagalit man tayo, iwasan natin magkasala. Kasi kapag nagalit tayo, minsan nakakapagmura na tayo o
nakakapagsalita tayo ng hindi maganda, nakakasakit tayo ng kapwa, ng damdamin ng kapwa, di ba? Yun yung dapat nating iwasan. Hindi yung galit hindi pa masama yung magalit ka, no? Pero yung magkasala ka doon sa galit mo, yun yung kasalanan o yun yung masama na meron ka pang inad na kasalanan dun sa galit mo. Ano pa? Yung magalit ka tapos pinag-isipan mo ng masama yung isang tao, no? Na patayin siya o kaya saktan siya o kaya gawan siya ng masama. 'Di ba? Yun yung hindi maganda na dapat makontrol natin yung sarili natin dito, no? Yung galit at puot, no? Tsaka hindi tayo dapat nagtatanim ng sama ng loob. No? Kung meron man tayong kagalit o meron man nakasama sa atin nakasakit ng damdamin natin, hindi natin dapat sila pagtaniman ng sama ng loob. Bakit? Kasi yun yung sabi dun sa sa 1 Corinthians 13 dun sa pag-ibig, di ba? Kung mahal natin yung kapwa natin, susundin natin yung sinasabi dun sa 1 Corinthians 13, excuse me, 13, 1 to 4, 1 to 3, sabi dito, makapagsalita man ako ng wika ng lahat ng tao at ng mga anghel kung wala naman akong pag-ibig, para lamang akong matingaw na umaalingaw-ngaw o kumpiyan na tumatagindi. Kung ako may kaya magpahayag ng salita ng Diyos at umunawa ng lahat ng hiwaga, kung mayroon man ako ng lahat ng kaalaman at malaking pananampalatayang, mali ako. Dapat pala 4, sa 4 pala nag-upisa yun, 4 hanggang 7. Sabi dito, ang pag-ibig ay matyaga, magandang loob at hindi nananaghili, nagmamapuri o nagmamataas, hindi magaspang ang pag-ugali, hindi makasarili, hindi magagalitin, hindi mapagtanim sa kapwa. Sabi doon, hindi nito ikinatutuwa ang gawang masama, ngunit ikinagagalak ang katotohanan. Ang pag-ibig ay mapagbata, mapagtiwala, puno ng pag-asa, at nagtsatsaga hanggang wakas. Sabi doon, hindi magaspang ang pag-ugali at hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim sa kapwa. Dapat hindi tayo nagtatanim ng sama ng loob o nagkakaroon tayo ng dalahin na ang sama ng loob ko sa taong to kasi ganito yung ginawa niya sa akin. O kaya meron akong galit sa tao na to kasi meron siyang ginawa sa akin na hindi ko mapapatawad. Yung parang ang sabi doon yun, out of love yun yung gawain na yun. Kasi ang sabi rito, hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim sa kapwa. Dapat hindi tayo nagtatanim ng galit o hindi tayo nagtatanim ng sama ng loob sa kapwa natin. Dahil sabi ng para sa isang Buddhist literature o article, may nabasa ako na kapag naghanda ka sa bahay, sabi doon, kapag naghanda ka sa bahay at hindi dumating yung tao na pinaghandaan mo kasi meron kang bisita na dumating, darating. Ang ginawa mo, naghanda ka. Pag hindi dumating yung tao na yun, kanina yung handa? Di ba sa'yo pa rin? Sa'yo pa rin yung handa. Kasi hindi siya dumating. Ganon din yung galit. No? Kapag ikaw, nagtanim ka ng sama ng loob o galit ng pot, kanina naman pupunta yung galit mo? Di ba sa'yo pa rin? Sa'yo rin pupunta. So makikita natin dito na yung galit at puot, hindi yan dapat natin pinaghahanda o tinatanim o iniipon sa buhay natin. Kasi tayo yung mapapahamak o tayo yung maaapektuhan ng galit at puot sa buhay natin. No? Pangalawa, take this characteristic. Doon sa verse 8 hanggang 21, no? Medyo mahaba yun. Pero ang sinasabi doon, chapter 49, verse 8 hanggang 21, o 27, ipinapakita doon yung pagiging victorious ng mga anak ni Jacob. Halimbawa, doon sa verse 8, sabi rito ganito, ikaw naman Juda, ay papupurihan yung mga anak ng ina mong mahal. Hawak mo sa leeg ang iyong kaaway, lahat mong kapatid sa iyo'y gagala. Makikita natin dito na ipinapakita rito na si Juda, victorious siya. Bakit? Kasi sinasabi diyan sa kay Juda na meron siyang angkan o isa sa angkan niya ang maghahari ng pangwalang hanggan o siya yung tatalo dun sa kaaway
doon sa kasalanan, tatalo doon sa kasalanan. Sabi nga doon sa 1 Corinthians 15:55 to 57. Sabi rito, 15:55 to 57. Sabi rito ganito, nasaan po kamatayan ang iyong tagumpay? Nasaan po kamatayan ang iyong kamandag? Sabi rito, ang kamandag ng kamatayan ay kasalanan at ang lakas ng kasalanan ay nagmumula sa kautusan. Magpasalamat tayo sa Diyos na nagbibigay sa atin ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. So, ang sinasabi sa atin dito ng verse na to o ng verses na ito dun sa Genesis chapter 49, ang sinasabi niya sa atin, maging victorious tayo. No? At yung pangalawa, maging strong. No? Dapat maging victorious tayo sa kasalanan o sa pamumuhay bilang isang Kristiyano. Dapat natin napapagtagumpayan yung bawat kasalanan sa buhay natin o yung bawat struggle o kaya bawat balakid sa buhay natin. Yung bawat pumipigil sa atin na patuloy na lamang, dapat napapagtagumpayan natin ito. Bakit? Kasi si Kristo mismo nagtagumpay na siya. Nung sinabi niya dun sa cross ng Kalbaryo na it is finished, no? Tapos na tapos na yung kasalanan, o tapos na yung kamatayan, tapos na yung kapangyarihan nila, no? Nagtagumpay na ako sa lahat ng ito. So makikita natin, no, bilang isang Kristiyano, dapat matagumpay tayo. Pero ang tanong minsan, bakit patuloy pa rin tayong napapailalim sa kasalanan? Bakit? Kasi nga pinababayaan natin yung relasyon natin sa Diyos. No, hindi natin to kinukultivate, hindi natin to inaalagaan, hindi natin to binibigyan ng importansya. No, mas mahalaga pa sa atin yung ibang bagay kumpara sa relasyon natin sa Diyos. Sa totoo lang, kung patuloy tayong nagkukumit sa Diyos, kung patuloy natin ginagawa yung daily devotion natin, yung daily commitment natin sa Diyos, pinapractice natin, no, yung kasalanan, malayo sa atin yan. Kaya natin pagtagumpayan yan. Pero ang problema, minsan nakakaligtaan natin yung mga bagay na ito. Kaya natatalo tayo ng kasalanan. Pero sa totoo lang, yung bawat mananampalataya, nung bumangon muli si Kristo mula sa kamatayan, meron tayong victory. Nang tayo ay victorious na sa kasalanan. Kasi yun yung sinasabi ng Titus dun sa grace, di ba? Yung grace mismo, yun yung magtutulak sa iyo para talikdan yung kasalanan. Kung alam natin yung grace, kung alam natin yung ginawa ni Kristo, yung namatay siya sa krus at muli siyang nabuhay para sa atin, tatalikdan natin yung kasalanan. Iiwanan natin ito. Hindi na tayo magpapaalitin sa kasalanan. Bakit? Kasi victorious na tayo. Sasabihin mo sa sarili mo, bakit pa ako magkakasala? Namatay na nga si Kristo para sa akin. Nabuhay siyang magmuli para magkaroon ako ng victory over sin. Bakit mo pa gusto yung magkasala? Hindi na. Hindi ka na magkakasala. O hindi mo na gusto yung magkasala. No? Pangalawa, be strong. Ephesians 6:10. Ephesians 6:10. Sabi rito sa Bible na, sa wakas, magpakatibay kayo sa pamamagitan ng inyong pakikipag-isa sa Panginoon at sa tulong ng dakilang kapangyarihan niya. Sabi doon, magpakatibay kayo. Sabi, magpakatibay kayo sa pamamagitan ng inyong pakikipag-isa sa Panginoon at tulong ng dakilang kapangyarihan niya. So, dapat daw maging matatag tayo o pakatibay tayo. Saan? Sa pamamagitan ng pakikipag-isa sa Panginoon, unang-una, tapos sa tulong ng dakilang kapangyarihan niya. So sabi nga dun sa nabasa natin kanina, ang sino mang nakapag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nila na wala na yung dating pagkatao niya, siya'y bago na. At sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, tayo ay magiging matatag mula o patungkol sa kasalanan. Dapat hindi na tayo magpaalipin o maging malakas tayo sa ating pananampalataya patungkol sa kasalanan, di ba? Dapat maging ganun tayo even sa ating pananampalataya sa pag-ibig sa Diyos, dapat maging malakas tayo doon, patuloy tayong lumago, patuloy tayong maging matatag. At sabi doon sa Santiago 4:7, sabi dito, sabi,
Kaya nga, pasakop kayo sa Diyos, labanan ninyo ang dyablo at lalayuan niya kayo. So makikita natin dito, no, paano tayo magiging malakas kung magpapasakop lamang tayo sa Diyos. No? Kasi actually, hindi naman talaga tayo malakas. No? Sabi niya, kung tayo man ay mahina, ang Diyos, no, meron siyang kalakasan na ipagkakaloob sa bawat isa sa atin. No? Maaring bawat isa sa atin meron kahinaan, pero yung kahinaan na yun, no, yung kalakasan ng Diyos, yung magsasalba sa Kanya sa bagay niya. So makikita natin dito na dapat tayo maging malakas. No, makikita natin dito din sa Genesis 49, sinasabi din doon na halimbawa kay Dan, I think kay Dan, ay sabi si Isakar, sabi rito, malakas na asno gayon ka Isakar, ngunit sa kulungan ka maglulumaga. Nang kanyang makita yakong pahingahan ang lupaing do'y tunay na mainam, tiniis na niyang makuha sa pasan na paalipin na kahit mahirapan. Ano naman, sabi doon, si Dan ay magiging isang pangunahin, no, katulad ng isang puno ng Israel, no. Aas ang babagsik sa tabi ng daan, nandang tuklawing kabayong daratan, upang may hulog yaong taong sakay. Sa pagliligtas mo, O Diyos, maghihintay. No? So, makikita natin dito, no, etong mga ang kanya po, no, pinakita niya dito na dapat tayo maging malakas, no? maging malakas tayo sa ating pakikipaglaban sa kasalanan, o maging malakas tayo sa ating pananampalataya. No? Dapat natin isipin, no, yung bawat isang Kristiyano, dapat tayo magkaroon ng ganitong katangian. No? Ano yun? Yung pagiging victorious at saka yung pagiging malakas o strong. So, pangatlo, receive the reward. Receive the reward. So, yung receive the reward, makikita natin doon sa verse 22 hanggang 26, ito yung patungkol kay Joseph. Yung sinabi sinasabi dito yung nangyari kay Joseph. So basahin natin, sabi dito sa Genesis 49 verse 22 hanggang 26. Si Jose ay isang asnong nakakaparis, mailat na asno sa tabi ng batis. Kabayong mahilap sa may bundok tibis, mga ngaso ang nagpapahirap. Hinahabol siya ng palasitibat, subalit nawasak ang kanilang busog, matipunong bisig ay nanghinang lubos. Ang dahilan nito'y ang Diyos ni Jacob, pastor ng Israel, matibay na muog. Diyos ng iyong amay siyang sasaklolo, ang dakilang Diyos magbabasbas sa iyo. Magbuhat sa langit, ibubuhos ang ulan, malalim na tubig sa lupa'y bubukal. Dibdib na malusog, pati bahay bata, papapalain di kanyang babasbasan. Darami ang ani, bulaklak gayon din. Maalamat ang bundok ay pagpapalain. Pati mga burol, magkakamit aliw. Pagpapalang ito'y nawa ay makamit. Niyusing nawalay sa mga kapatid. So makikita natin dito, merong dalawang yung reward na binanggit dito. Ano yun? Una, yung God's hand. No? Actually, hindi na banggit dito sa Tagalog, pero ang sabi dito doon sa Tagalog, Diyos ng iyong amay, sa verse 25, Diyos ng iyong amay, siyang sasaklolo, ang dakilang Diyos, magbabasbas sa iyo. So, yung sabi doon, God's mighty hand, no? yung sumaklolo doon kay Joseph nung nandoon siya sa Egypt, no? Alam naman natin kung anong ginawa ng Diyos sa kanya doon sa Egypt, di ba? Bagamat siya ay nakulong, no? Tapos napagbintangan mangre-rape, no? At nakulong. Alam natin na yung kasama ng Diyos o kasama ni Jose yung kanyang Diyos, no? Bakit? Dahil siya ay matuwid. So makikita natin dito na kung patuloy tayong lalakad sa katuwiran, no, yung presensya ng Diyos, no, makakasama natin. Makikita natin dito dun sa Exodus 33 verse 14, Exodus 33 verse 14 to 16. Sabi rito ganito. Exodus 33. Exodus 33. Ang sabi ni Moses ganito. 33 14 to 16. 33, 14 to 16. Sabi rito, sasamahan ko kayo hanggang sa lupain, patutungan ninyo at iyon ay lubusan kong ipasasakop sa inyo, sagot ni Yahweh. Sinabi ni Moses, kung hindi ninyo kami sasamahan, huwag din ninyo kaming ialis dito.
Pagkat kung hindi kayo sasama sa amin, paano malalaman ng lahat na kami inyong kinalulugan? Kung sasama kayo sa amin, maliwanag na kami higit sa iba. Sabi dito sa 14, sasamahan ko kayo hanggang sa lupain patutunguhan ninyo, at iyon ay lubusan kong ipasasakop sa inyo, sagot ni Yahweh. Sinabi ni Moses, kung hindi ninyo kami sasamahan, huwag na ninyo kami ialis dito. Pagkat kung hindi kayo sasama sa amin, paano malalaman ng lahat na kami inyong kinalulugan? Kung sasama kayo sa amin, maliwanag na kami higit sa iba. So makikita natin dito na dapat maging ganun yung hangarin natin bilang isang Kristiyano. Kung bilang isang Kristiyano, sa ating paglalakbay, bilang isang Kristiyano, hindi tayo sasamahan ng Diyos. No? Mabuti pa na tumigil na lang tayo bilang isang Kristiyano. O hindi na tayo maglakbay. No? Pero kung sasamahan tayo ng Diyos, no, makikita natin na yung kapangyarihan ng Diyos ay nasa sa atin. So dapat natin i-desire yung presence ng Diyos sa buhay natin. Kasi kung wala yung presence ng Diyos sa buhay natin, diba yung buhay Kristiyano, hindi yun maganda, o hindi yun masaya, o hindi yun masarap. Diba? Kasi yun yung nagpapasarap dun eh. Sabi ko nga nung nakaraan, o may mga nagtuturo na kung wala yung Diyos dun sa langit, ano yung langit? Yung langit, yung lugar na langit, o yung lugar na sinasabi natin na langit, walang kwenta yun kung wala doon yung Diyos. Walang kwenta yun kung wala doon yung Diyos. Kaya kung hindi natin kasama yung Diyos bilang namumuhay ng Kristiyano dito sa balat ng lupa, walang kwenta yung buhay mo bilang isang Kristiyano. Na walang silbi. Na walang buhay yan. Bakit? Kasi yung buhay mo bilang isang Kristiyano, nakasama ang Diyos. Yun yung magandang buhay. Yun yung tamang buhay, di ba? Yung sinasabi ni John doon sa John 10:10, no? Na parito ako upang kayo magkaroon ng buhay, isang buhay na ganap at kasiyasiya. Kasi sinasabi doon ni Kristo na sasamahan ko kayo, no? Kasama ninyo ako doon sa buhay Kristiyano. Kaya kung hindi mo kasama yung Diyos doon sa buhay mo, ano pang buhay yung inaasahan mo, no? Kung sasabihin mo naman, hindi naman ako iiwan ng Diyos eh. Sabi niya nga doon sa Hebreo 13:5, sabi niya doon, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Diba? Sabi niya, paano mo masasabi na hindi sasama sa akin ng Diyos? O mawawala yung presensya ng Diyos? Tama ka, hindi ka nga iiwan ng Diyos. Pero ikaw ang mangiiwan ng Diyos sa pamamagitan paggawa mo ng kasalanan. Diba? Kung magpapatuloy ka sa paggawa ng kasalanan, no? Diba? Ano yung sinasabi doon? Sinasabi doon sa Isaiah 59:2. Ano sabi doon? Sabi doon sa Isaiah 59:2. Diba? Sabi dito, Isaiah 59:2. Ngunit ang sala mo ang magiging dahilan kaya di marinig ang dalangin mo at siya rin pagdahilan sa paglalayo ninyo. Ano daw yung naglalayo sa atin mula sa Diyos? Yung kasalanan. Diba? Maliwanag yung sinasabi rito. Ngunit ang sala mo ang nagiging dahilan kaya di marinig ang dalangin mo. At siya ring dahilan sa paglalayo ninyo. Diba? Maring sinasabi natin yung presensya ng Diyos na lagi naman nandiyan yun eh. Omnipresent naman siya eh. No? Pero kapag meron kang kasalanan, no, mararanasan mo yung naranasan ni Adan. Ano yung naranasan ni Adan? Natakot siya. Nagtago siya. No? Alam ng Diyos kung nasa siya, pero tinanong ng Diyos, nasaan ka? Diba? Tinanong siya ng Diyos, nasaan ka? Bakit? Kasi mayroong kasalanan na umahadlang mula sa Diyos patungo sa tao. Diba? Mayroong barrier. So kung hindi tayo magpapatuloy dun sa paglakad sa katuwiran, yung presensya ng Diyos, unti-unti tayo ilalayuan o iiwanan. Kaya dapat tayo magpatuloy sa paglakad sa katuwiran. Kasi kung hindi natin ito gagawin, di ba yung presensya ng Diyos, hindi mo mararanasan. Sabi nga ni David, restore unto me the joy of salvation. Di ba? Sabi ni David na nagkasala siya, restore unto me the joy of salvation. Dahil hindi niya na maranasan yung presensya ng Diyos, hindi niya na maramdaman, hindi na siya nagagalak doon sa presensya ng Diyos. Bakit? Kasi meron siya nagawang kasalanan. So kung hindi natin
kung hindi natin, kung pababayaan natin yung sarili natin na patuloy na magkasala, na patuloy na gumawa ng kasalanan, yung presensya ng Diyos, iiwanan niya tayo. Ano pa? Pangalawa, blessing. Yung blessing, maaring merong spiritual blessing o material blessing. Pero ang sabi dito sa 2 Corinthians 9:8, ang sabi dito ganito. 2 Corinthians 9:8. 2 Corinthians 9:8. Sabi dito, 9:8. Sabi rito ganito. Magagawa ng Diyos na pasaganahin kayo sa lahat ng bagay, higit pa sa inyong pangailangan, upang may magamit kayo sa pagkakabanggawa. So di ba makikita natin dito na kayang pasaganahin ng Diyos yung buhay natin. Pero maring sinasabi natin na, sige nga, pasaganahin niya tayo ng material blessing. No? Maring minsan nakakala natin, o nasa isipan lagi natin kasi, material blessing. Pero ang Diyos, meron siyang plano sa bawat isa na mas masaganang buhay na dapat natin hanapin o dapat natin yun ang pagtuunan natin yung plano sa atin ng Diyos. Ano ba yung pangarap sa inyo ng Diyos? Ano ba yung pangitain sa inyo ng Diyos? Ano ba yung pinapagawa sa inyo ng Diyos? Dapat mong makita yun, dapat mong magawa yun. No? Bakit? Kasi yun yung gusto ng Diyos na maging buhay mo eh. Doon ka niya talaga itinalaga. Doon ka niya dadalhin o doon ka niya gagamitin. No? So dapat natin maunawaan yun. At kapag natamo mo yun, no? Kapag nakita mo yun o na-reach mo yung plano ng Diyos sa'yo na yun. Di ba yun yung blessing? No? Parang isang kasangkapan na kapag nagagawa niya yung purpose niya, di ba? Malaking pakinabang doon sa gumagamit. Malaking pagpapala. Ganon din yung bawat isa sa atin na kung na-serve yung purpose natin, tama ba yun? Na nangyari yung purpose natin sa buhay natin na ito, di ba? Malaking pakinabang sa atin ng Diyos o malaking pagpapala yun sa bawat isa sa atin. So dapat natin makita yung bagay na yun. No? After all, pagka naman namatay tayo, haharap rin naman tayo sa hukuman eh, na kung ano yung pinagagawa natin sa buhay natin. So dapat natin pag-igihan na, di ba? Gawin na natin yung dapat natin gawin para sa Diyos. Para pagdating ng panahon na yun, no, makikita natin kung ano yung mga ginawa natin o makikinabang tayo sa mga ginawa natin. Ang panghuli, sabi dun sa Genesis 49 verse 28 to 32, sabi rito ganito. Ito ang 12 anak ni Israel at gayon sila pinagpala ng kanilang ama ayon sa magiging hinaharap nila. Pagkatapos sinabi ng Job sa kanyang mga anak, ngayon papanaw na ako upang mapisan sa mga kasamang na mayapa na. Doon ninyo ako ilibing sa pinaglibingan sa aking mga magulang sa Yumim, sa tapat ng bukid ni Epreyong Heteo. Ang libingan iyo'y nasa silangan ng Mamre sa may Kanaan. Pinili iyon ni Abraham at doon siya inilibing pati ang kanyang asawang si Sarah. Doon din inilibing ang mag-asawang Isaac at Rebecca. Doon ka rin inilibing si Leah. Ang bukid at yungib na iyo'y binili nga sa mga Heteo. Yun. Nagpaalam na si Jacob sa kanyang mga anak. Makikita natin dito, nung si Pablo nagpaalam din siya dun sa 2 Timothy 4:6-7, ganito yung sabi niya kay Timothy. So dapat natin sikapin na ganito yung maging kalagayan natin bilang isang mananampalataya. Sabi rito, sa 2 Timothy 4:6-7, sabi, ako'y iaalay na. Dumating na ang oras ng pagpanaw ko sa buhay na ito. Puspusan akong lumaban sa paligsahan. Natapos ko na ang dapat kong takbuhin. Nanatili akong tapat sa pananampalataya. Nasabi sa English, for I am already being poured out as a drink offering, and the time of my departure has come. I have fought the good fight. I have finished the course. I have kept
the faith. So makikita natin dito, meron tatlong pinapaalala si Pablo na dapat natin matapos yung ating takbuhin ng ng may kalakasan o ng maayos, no? Ng maayos na pakikipaglaban. Sabi dito, I have fought the good fight. Dapat natin yung takbuhin bilang isang Kristiyano, matapos natin to ng maayos, ng maganda. Sabi dito, I have finished the course. I have kept the faith. No? So dapat natin matapos yung takbuhin na to at maging tapat tayo sa ating pananampalataya. Yung bawat isa sa atin, yung pananampalataya natin, dapat natin itong i-cultivate. Dapat natin itong alagaan. Dapat natin itong bigyan ng halaga sa buhay natin. Kasi sabi dun I think 1 Corinthians 10, sabi dun, ang sabi kasi dun sa verse na yun, tingnan ninyo ang inyong pananampalataya kung kayo ay nakatayo pang matatag, sabi dun. Nakalimutan ko yung verse. Tama ba to? Sabi dun dapat ganun. Sabi dun, siyasatin natin ang ating sarili kung tayo ay 13 yata, 13. Hindi ko malikol kung saan. Sabi doon, sa ano na yun, sa verse na yun. Sabi sa verse na yun, ayun, 2 Corinthians 13, 5. 2 Corinthians 13:5. Sabi dito, tiyakin ninyo mabuti kung kayo namumuhay ayon sa pananampalataya. Subukin ninyo ang inyong sarili. Hindi ba ninyo nadaramang sumasa inyo si Kristo Jesus? Maliban na lamang kung kayo yung mga itinangkol. Sabi rito, tiyakin ninyo mabuti kung kayo namumuhay ayon sa pananampalataya. Subukin ninyo ang inyong sarili. Hindi ba ninyo alam, hindi ba ninyo nadaramang sumasa inyo si Kristo Jesus? Dapat sabi dito ni Pablo, tiyakin daw natin, tiyakin natin mabuti kung tayo ay namumuhay sa ating pananampalataya. Sapagkat kung tayo ay namumuhay sa ating pananampalataya, no, matatapos natin yung lakbay nito na may mabuting kahihinat na. Tayo manalangin. Amin, nagpapasalamat po kami sa iyo, sa iyong kabutihan sa amin. Tulungan mo po kami na katulad ni Jacob ay natapos niya yung paglilingkod niya sa iyo ng napakaayos, ng napakabuti. Gayun din si Pablo, Panginoon, na patuloy na ginamit mo hanggang sa siya ay mamatay, Panginoon. Maraming pong salamat sa iyo na ikaw po ay kumikilos sa buhay ng bawat isa. Tulungan po kami na matapos namin yung takbuhin ito na nasa aming harapan. Magpatuloy sa pananampalataya. Iwasan namin yung mga kasalanan, Panginoon, at mamuhay ng ayon sa iyong kalooban upang matamo namin ang aming mga gantimpala. Maraming pong salamat sa iyo na tunay nga po na ikaw ang Diyos na gumagabay sa amin, nagbibigay ng kalakasan, nangunguna sa bawat aming hakbangin, Panginoon. Patuloy mo kaming tulungan, patuloy mo kaming bigyan ng lakas, Panginoon, upang magpatuloy sa paglilingkod sa iyo. Maraming pong salamat sa lahat ng ito sa pangalan ni Jesus.